Si Wang Xiaoshu ay isang mahina at no experience na hindi pa nagkakaroon ng kasintahan, kaya't siya ay madalas natuksuhin at balewalain ng kanyang mga kaklase. Ngunit nagbago ang lahat nang aminin ng kanyang kaibigang si Shen Yao na may gusto siya kay Wang Xiaoshu. Dahil dito, lalong nagalit ang mga kaklase niya, binugbog siya at itinapon mula sa isang tulay, iniwang halos patay na. Habang nalulunod, natagpuan ni Wang Xiaoshu ang isang kumikinang na cube artifact sa ilalim ng lawa. Pagkakuha niya nito, nabigyan siya ng hindi masukat na kapangyarihan na ginamit niya upang maghayganti sa mga nambuli sa kanya at simulang sakupin ang mundo. Balik tayo sa simula, nasa isang high school mixer si Wang Xiaoshu kasama ang kanyang mga kaklase at naglalaro sila ng Jenga. Nang turn na ni Shen Yao, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Wang Xiaoshu, dahilan upang siya ay kabahan at magkamali, na naging sanhi ng pagbagsak ng tower. Ayon sa patakaran ng laro, ang sino mang makapagpabagsak ng tower ay kailangang magbahagi ng isang lihim. Kaya tinanong nila si Shen Yao kung sino ang kanyang crush. Napangiti si Wang Xiaoshu nang marinig ito, kaya tinukso siya ng mga kaklase niya, dahil sa tingin nila, imposibleng magustuhan ni Shen Yao ang isang pangkaraniwang NPC tulad niya. Ngunit laking gulat ng lahat, pati na rin ni Wang Xiaoshu, nang aminin ni Shen Yao na totoo ang kanyang nararamdaman at hindi siya nagbibiro, dahil matagal na niya itong gusto mula pa noong una silang nagkita sa middle school. Masyadong nabigla si Wang Xiaoshu, parang panaginip lang sa kanya na umamin si Shen Yao ng feelings para sa kanya. Pero pagkakatapos lang ng mixer, bigla siyang dinukot at kasalukuyang binubugbog sa may ilog. Hindi niya kilala ang mga taong ito, pero ang leader nila ay si Sunjin, isang kilalang gang leader na may gusto rin kay Shen Yao. At nang malaman ni Sunjin na si Shen Yao ay may gusto kay Wang, imbes na mag-move on, kinidnap niya si Wang at pinagbantaan pa siyang papatayin. Nakilala agad ni Wang si Sunjin bilang pinuno ng isang kilalang notorious gang, at naalala rin niyang si Sunjin ay palaging nangungulit at nanghaharas kay Shen Yao noon. Kaya na-realize ni Wang kung ano talaga ang nangyayari, pero wala siyang laban sa dami ng kalaban niya. Tumawag si Sunjin kay Shen Yao gamit ang cellphone ni Wang at ipinakita sa kanya kung gaano kalupaypay ang itsura ng kanyang crush. Nagulat at natakot si Shen Yao sa nakita niyang ginawa ni Sunjin kay Wang, kaya sumigaw si Wang at sinabing huwag nang idamay si Shen Yao dahil ayaw niyang mag-alala pa ito. Pero pinilit ni Sunjin na panoorin ni Shen Yao ang kahihiyan ni Wang. Sinabi niya kay Wang na isa itong total loser na walang karapatang makipagrelasyon sa isang perpektong babae tulad ni Shen Yao. Inutusan pa ni Sunjin si Wang na mangakong hindi na niya lalapitan si Shen Yao, kundi ihuhulog siya sa ilog. Maari sanang piliin ni Wang ang madaling paraan, mangako at iwasan na lang si Shen Yao, pero hindi niya kayang tradorin ang damdamin ng kaibigan niya. Kaya imbes, pinalo niya ng headbutt ang lalaking may hawak sa kanya. Sa totoo lang, solid ang headbutt ni Wang, pero dahil sa lakas nun, hindi sinasadyang nabitawan siya ng lalaki, kaya tuloy nahulog siya sa ilog. Nagsimulang magpanik si Sunjin dahil hindi niya talaga planong patayin si Wang Xiaoshu, gusto lang niyang takutin ito para hindi maaga si Shen Yao sa kanya. Agad siyang sumigaw at tinawag si Wang para tingnan kung ayos lang ito, pero walang sumagot. Ibig sabihin, baka patay na si Wang, at kung totoo nga, nakapatay si Sunjin, at pinanood pa ni Shen Yao ang buong pangyayari. Samantala, habang lumulubog si Wang sa ilalim ng tubig, hindi na siya nag-abala pang iligtas ang sarili, dahil kung hindi rin lang niya kayang protektahan ang taong mahal niya, para saan pa ang mabuhay. Habang nagpa-flashback ang kanyang buhay sa harap ng kanyang mga mata, naalala niya ang isang pangyayari noong kabataan niya, tumakbo siya palayo mula sa isang away, at sa pamantayan ng middle school, winasak na nun ang dati niyang kasikatan. Lalo pa siyang nasaktan nang marinig niyang pinag-uusapan siya ng dalawang babae, tinatawag siyang crybaby. Lumipas ang oras, natapos na ang klase, at lahat ay umuwi, pero nanatili si Wang sa gilid ng gate, nagmumukmok. Ilang sandali pa, lumabas na si Shen Yao, pero huminto siya nang mapansin si Wang na nakaupo pa rin doon. Tinanong niya kung anong problema, hindi sumagot si Wang, kaya inakala ni Shen Yao na nakalimutan lang nito ang payong niya, at inalok siya na magsalo na lang sila pauwi. Tumanggi si Wang at sinabing kaya naman niyang umuwi mag-isa. Pero pinanto ni Shen Yao na umuulan pa at wala siyang payong, kaya mababasa siya. Na-realize ni Wang na tama siya, pero sinabi niyang hihintayin na lang niyang tumigil ang ulan. Natawa si Shen Yao at sinabing nakakatawa talaga si Wang, pero bigla niyang napansin ang sugat sa braso nito. Kaya tinanong niya kung pwede ba niya itong gamutin. Tumanggi si Wang sa una, pero sinabi ni Shen Yao na gusto lang naman niyang tumulong. Sa huli, pumayag na rin si Wang, at nilagyan siya ni Shen Yao ng bandage. Pagkatapos, hinalikan pa niya ito para mas mabilis gumaling.
Sa sandaling iyon, inimagine na agad ni Wang ang susunod na 50 taon ng buhay niya kasama si Shen Yao. Nagpasalamat siya sa kanya, at mula noon, halos hindi na sila mapaghiwalay. Balik sa kasalukuyan, nagising si Wang habang nasa tubig pa rin siya at napansin niyang may liwanag mula sa ilalim ng ilog. Masyado na siyang malalim para makaahon pa, kaya naisip niyang lumangoy na lang pababa para silipin ang liwanag bago siya tuluyang mamatay. Pagdating niya sa ilalim, nakita niya ang isang maliit na kumikislap na cube. Pinulot niya ito, at bago pa niya maintindihan ang nangyayari, bigla itong nag-activate at pumasok sa loob ng katawan niya. Bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa buong katawan. Ilang sandali pa, bigla siyang na-teleport palabas ng tubig at nagsimulang maglakbay sa loob ng isang wormhole hanggang sa napadpad siya sa loob mismo ng isang cube. Pagkagising ni Wang Xiaoshu, agad siyang nagpanik dahil isang segundo lang ang nakalipas ay nalulunod pa siya. Natuwa siyang buhay pa siya, pero wala siyang ideya kung nasaan siya ngayon o paano siya napunta roon. Biglang lumitaw ang isang system interface sa harapan niya at inanunsyo na ngayon, si Wang ay may kakayahang gumuhit ng bilog na may 15th metrong radius sa paligid niya, at sa loob ng bilog na iyon, pwede siyang mag-teleport sa kahit anong lokasyon agad-agad. Hindi ito maintindihan ni Wang dahil hindi naman siya naniniwala sa teleportation, pero sa susunod na saglit, bigla siyang na-teleport nang wala sa kanyang kontrol. Nagpakita siya sa himpapawid sa taas ng kanal at muli siyang nagpanik dahil sobrang taas niya at baka mahulog siya at mamatay. Pero lumulutang pala siya sa ere kaya ligtas siya. Nang makalma na, napatingin siya sa ibaba at nakita niya si Sunjin na desperadong hinahanap siya sa tubig, dahil akala ni Sunjin ay napatay na niya si Wang. Nakakatuwang isipin iyon para kay Wang, pero ilang segundo lang ang lumipas at bigla na naman siyang na-teleport sa panibagong lokasyon. Samantala, si Sunjin ay tila nakaramdam na may taong nakatingin sa kanya mula sa langit kaya tinanong niya ang mga tauhan niya kung may narinig ba sila, pero sabi nila baka guni-guni lang ni Sunjin iyon. Kaya inutusan pa rin niya silang hanapin si Wang naman ay napunta sa isang bakanteng classroom sa kanilang paaralan. Doon niya nakumpirmang totoo talaga ang kakayahan niyang mag-teleport, pero hindi pa rin niya alam kung paano niya nakuha ang ganitong kapangyarihan. Bigla siyang kinausap ng system at sinabi nitong paulit-ulit na nag-a-activate ang kanyang teleportation ability. Nataranta si Wang at inakalang nababaliw na siya dahil may naririnig siyang boses sa ulo niya, pero agad siyang kinorek ng system, nasa loob daw ito ng katawan niya, hindi sa isip niya. Hindi pa rin nakakapagpakalma iyon kaya sinigawan ni Wang ang system na umalis sa katawan niya, pero hindi siya pinansin. Sa halip, nagbabala ang system na may paparating, isang school staff ang papalapit sa classroom dahil may narinig itong kakaibang tunog mula sa loob. Pagbukas ng pinto, nakita lang nito ang isang bakanteng classroom na may maliit na puddle ng tubig sa sahig. Si Wang pala ay muling na-teleport, at sa pagkakataong ito ay nakarating siya sa kanilang bahay, kaya nagdesisyon siyang maligo muna para makapag-relax. Pagkatapos maligo, kinuha ni Wang Xiaoshu ang kanyang cellphone, at sa gulat niya, gumagana pa rin ito kahit nakasama niya itong lumubog sa ilalim ng ilog. Una niyang ginawa ay tawagan si Shen Yao para ipaalam na buhay pa siya. Pagkasagot pa lang ni Shen Yao ay halos maiyak ito sa kaba at sunod-sunod ang tanong kung ayos lang ba siya. Sinabi ni Wang na ligtas siya, pero para kay Shen Yao, masyado nang lumampas si Sunjin sa ginawa niya, kaya tinanong niya si Wang kung dapat na ba nilang i-report ito sa pulis. Sa totoo lang, dapat palang noon pa tinawagan na ni Shen Yao ang mga pulis matapos niyang makita si Wang na itinapon mula sa tulay. Pero sinabi ni Wang na hindi na kailangan dahil nakatakas naman siya nang hindi siya nakita ni Sunjin. Ibig sabihin, sa ngayon ay malamang na patuloy pa rin siyang hinahanap ni Sunjin sa ilog habang nangangamba sa posibilidad ng makulong. Dahil sa dami ng nangyari, sinabi na lang ni Wang kay Shen Yao na magpahinga muna siya at binaba na ang tawag. Humiga siya sa kama at nag-isip kung anong gagawin niya sa system, dahil kahit sabihin pa niya ito sa iba, siguradong walang maniniwala. Bigla na namang lumitaw ang system at tinanong siya kung kalmado na ba siya. Tinanong ni Wang kung bakit ito sunod ng sunod sa kanya, pero ipinaalala ng system na bahagi na ito ng katawan niya kaya hindi na niya ito matatakasan. Bigla nitong inactivate ang cube at muling hinigop si Wang papasok dito. Ipinaliwanag ng system na nakakonekta na ito sa katawan ni Wang, kaya habang buhay na silang magkasama. Iyon ay nangangahulugang si Wang na ngayon ang user ng Heradric Cube Universal System, at sa madaling salita, siya na rin ang master nito. Hindi pa rin lubos na naiintindihan ni Wang ang lahat kaya tinanong niya kung nasaan siya. Ipinaliwanag ng system na nasa loob siya ng isang macro space ng cube, bagamat 3 cm lang ito sa labas, may napakalawak na espasyo sa loob.
Naniniwala si Wang na totoo ang sinasabi ng system, kaya tinanong niya kung bakit ito tumutulong sa isang tulad niya. Sinabi ng system na layunin nitong matupad ang pangarap ni Wang, at iyon ay ang maging king of the world. Sinubukan ni Wang na mag-practice ng teleportation pero agad siyang nawalan ng energy at muntik pang mahulog mula sa isang gusali. Ipinaalala ng system na halos ubos na ang energy reserves nito kaya mula ngayon, isang teleportation na lang kada minuto ang kaya. Nagpasya si Wang na magpahinga muna sa teleportation practice dahil baka maubusan siya ng enerhiya habang nasa ere. Ipinaliwanag ng system na may mas ligtas na paraan ng pag-practice, gamit ang kanyang bagong kakayahan, dapat ay kaya niyang makita ang lahat sa loob ng 15 metrong radius. Sinubukan ni Wang ito at nagulat siya nang makita niya ang kanyang silid, isang magkasintahan sa kama, at ang kapitbahay niyang naliligo. Naramdaman niyang mali ito kaya tinihil niya agad ang paggamit sa apartment at lumipat sa pag-scan ng garden. Pero natakot siya nang magtagpo ang mga mata nila ng isang pusa. Napaluhod si Wang sa sobrang kaba kaya binalaan siya ng system, kung patuloy siyang gagamit ng teleportation at sensory enhancement, mauubos ang kanyang lakas. Magaling si Wang para sa isang baguhan, pero hindi sanay ang katawan niya sa ganoong energy burn kaya nawalan siya ng malay. Ilang oras ang lumipas at nagising si Wang sa kama, doon niya napagtanto na sobra ang naging practice niya kagabi at kailangan niyang maging mas maingat. Dinala raw siya pabalik ng system sa kwarto para makapagpahinga. Bigla niyang napansin na hindi na niya naririnig ang boses ng system kaya tinanong niya kung anong nangyayari. Ipinaliwanag nito na ang pananatili sa katawan ni Wang ay kumakain ng enerhiya, at ayaw nitong mamatay si Wang sa energy exhaustion dahil kapag nangyari iyon, mawawala rin siya. Naiintindihan naman ito ni Wang, pero nahihirapan pa rin siyang paniwalaan na may superpowers na siya ngayon. Sinubukan niyang maghanap ng impormasyon tungkol sa cube sa internet, pero sa kasamaang palad, wala ni isang Indian guy tutorial para dito. Kaya wala siyang choice kundi tuklasin ang lahat ng mag-isa. Biglang nakatanggap ng mensahe si Wang Xiaoshu mula kay Shen Yao na nagtatanong kung gusto ba niyang mag-lunch kasama siya bukas. Excited sana si Wang, pero agad niyang naalala ang ginawa ni Sunjin sa kanya, at nangakong ipaparanas niya dito ang pagsisisi, pero hindi pa ngayon dahil mabilis pa rin siyang nauubusan ng enerhiya. Tinanong niya ang system kung may paraan para mapalakas siya. Sinabi ng system na may inbuilt automatic upgrade function, at sa pamamagitan ng pag-absorb ng isang energy gem, pwede siyang lumakas. Natuwa si Wang at agad na tinanong kung anong klaseng mga gem ang kailangan niya. Sagot ng system, kahit simpleng bato ay pwedeng may taglay na enerhiya, pero mas may tsansa kung gagamit siya ng mga espesyal tulad ng charismatite sa shelf o kaya ng priceless diamond ring ng kanyang ina. Hindi naman kayang isugal ni Wang ang ganoon kamahal na gamit para lang sa system, pero pinakalma siya nito at sinabing kulang din sa energy ang mga iyon. Sa halip, natukoy ng system na may isang gem sa labas, sa downstairs garden, na sapat para bigyan siya ng disenteng upgrade. Agad nag-teleport si Wang pababa, may dalang pala, at tinanong kung saan siya magsisimulang maghukay. Hinimok siya ng system na gamitin ang kanyang spatial awareness para hanapin ito. Sinubukan niyang ipikit ang mata at eye-scan ang paligid, at kalaunan ay natukoy niya ang lokasyon nito malapit sa isang puno. Nang mahukay na niya ito, nagduda si Wang kung may kapangyarihan ba talaga ang batong iyon dahil mukha lang itong ordinaryong bright orange pebble. Pero tiniyak ng system na pwede niya itong gamitin. Tinanong niya kung anong susunod na hakbang, at sinabi ng system na ipasok niya ang gem sa loob ng kanyang inner cube. Pumasok si Wang sa cube space at itinutok ang bato sa pader, makalipas ang ilang segundo, inabsorb ito. Nagulat siya na gumana ito, at agad niyang naramdaman ang kapangyarihang pumapasok sa kanyang katawan. Ipinaliwanag ng system na tumaas ang strength ni Wang ng 2 at ang endurance niya ng 1, at kung ipagpapatuloy niya ang pag-absorb ng power stones, greatly madaragdagan ang kanyang combat ability. Kinabukasan, tumunog ang alarm ni Wang kaya bumangon siya agad, kahit napuyat siya dahil buong gabi siyang naghahanap ng power stones. Bigla niyang naalala na may pasok pala siya, kaya nagmadali siyang mag-ayos at tumakbo papasok sa klase. Pagdating niya roon, agad siyang nilapitan ni Shen Yao at tinanong kung anong nangyari sa lahat ng gulong na ganap kagabi. Pero bigla rin niyang napansin na lahat ng kaklase nila ay nakatingin sa kanya, dahil naaalala pa rin nila ang pag-amin niyang gusto niya si Wang, kaya agad siyang tinukso ng buong klase. Biglang nagkagulo sa harap ng pintuan ng classroom dahil dumating si Sunjun, at unang ginawa niya ay utusan ng isa sa kanyang mga tauhan na sip-A ng isang random na estudyante sa katawan. Malinaw na pumasok siya sa paaralan nang walang pahintulot dahil hinahanap niya si Wang Xiaoshu. Nababahala si Shen Yao, pero pinakalma siya ni Wang at sinabing bumalik muna sa kanyang upuan.
Narinig kasi ni Sunjun na buhay pa si Wang kaya dumiretso ito sa harap ng klase at galit na tinanong kung nasaan siya. Pagkabigkas ng pangalan ni Wang, sabay-sabay siyang tiningnan ng buong klase, lahat mukhang mga snitch. Sinubukan ni Wang na balewalain ito sa pag-asang aalis na lang si Sunjun, pero huli na dahil nakita na siya nito at nagsimulang umakyat ng hagdan para lapitan siya. Mukhang hindi na makakalusot si Wang nang walang laban, pero dahil sa bago niyang powers, dapat ay kayanan niyang harapin ito. Para makasiguro, tinanong niya ang system kung may tsansa siyang manalo, at sinabing madali lang ito, dahil ang average combat power ng mga estudyante roon ay 5, habang ang kanya ay 22. Bigla na lang sinubukang pigilan ni Shen Yao si Sunjun dahil ayaw niyang masaktan si Wang, pero hindi siya pinansin nito at nagsimulang shit talk kay Wang sa harap ng lahat. Pinagsabihan siya ni Yao na umalis na lang, pero napuno na si Wang sa pambabastos. Tumayo siya, humingi ng tawad kay Yao dahil hinayaan niyang maharas ito ng ganito katagal, at sinabi niyang siya na ang bahala. Na-offend si Sunjun sa sinabi ni Wang at hinawakan siya sa kwelyo sabay bantang papatayin siya. Pero agad siyang hinawakan ni Wang sa braso at pinisil ito ng sobrang lakas kaya napaisip bigla si Sunjun kung tama pa ba ang mga ginagawa niya. Sinabi ni Wang na kung patuloy siyang manghaharas sa kanya at kay Yao, mapipilitan siyang pagsisihan ito. Naguguluhan pa rin si Sunjun kung anong klaseng steroids ang iniinom ni Wang para magkaroon ng ganoong kalakas, pero bago pa lumala ang sitwasyon, dumating na ang class teacher. Sinabihan nito si Sunjun at ang mga kasama niya na lumabas dahil hindi sila parte ng klase. Ayaw matawagan ng pulis si Sunjun kaya pumayag siyang umalis. Pero bago siya lumabas, bumulong muna siya kay Wang at sinabing pumunta ito sa North Sea Basketball Court mamayang gabi kung ayaw niyang may masamang mangyari kay Shen Yao. Pagkaalis niya, tinanong ni Yao kung ano ang ibinulong nito, pero sinabi ni Wang na wala iyong halaga at nagkunwaring bigla siyang sumakit ang ulo para makaliban sa klase. Samantala, sa basketball court, iniisip pa rin ni Sunjun kung paano nagkaroon ng lakas si Wang na makapag-iwan ng pasa sa kanyang pulso, at inisip na lang niya na tsamba lang iyon, dahil imposibleng galing lang iyon sa pag-gym. Nangakong hindi siya titigil hanggat hindi niya napapahiya si Wang. Ilang saglit pa, dumating si Wang Xiaoshu sa basketball court at galit na tinanong kung nasaan si Sunjun. Pagdating ni Wang Xiaoshu sa basketball court, nakita niya si Sunjun na nakaupo sa tuktok ng bleachers habang nagtatawanan, sigurado raw itong wala ng takas si Wang ngayon. At hindi rin raw siya mananalo sa laban na ito, dahil hindi naman niya planong makipag-one-on-one, buong gang niya ang sabay-sabay na lalaban kay Wang. Agad siyang binalaan ng system na delikado ang sitwasyon niya ngayon, dahil May 13th kalaban sa paligid. Kahit ganun, kampante pa rin si Wang sa kanyang powers, kaya tinanong niya ang system kung ano ang tsansa niyang manalo. Laking gulat niya nang sabihin ng system na may 20% chance lang siyang manalo. Biglang nawala ang kumpiyansa ni Wang, at napansin ito ni Sunjun kaya lalo siyang tinukso. Tinawag niya lahat ng tauhan niya para pumwesto sa harap ni Wang, pero bago nila simulan ang bugbugan, binigyan muna siya ni Sunjun ng huling pagkakataong humingi ng tawad at magmakaawa. Pero imbes na umatras, ininsulto pa ni Wang si Sunjun at ang buong North City gang nito, tinawag silang duwag dahil hindi sila marunong makipag-isa-isa. Obvious na sinusubukan niyang aibait si Sunjun para makipag-one-on-one na lang at tumaas ang tsansa niyang manalo. Alam naman ito ni Sunjun, pero hindi niya kayang palampasin ang pambabastos kaya handa na sana siyang umatake, ngunit biglang hamarang ang isa sa kanyang mga tauhan at sinabing siya na lang ang lalaban para kay Sunjun. Siya si Kong, ang pinakamalakas na miyembro ng gang, kaya sigurado ang lahat na walang laban si Wang sa kanya. Kahit si Wang ay hindi sigurado kung kakayanin niya si Kong, kaya agad siyang humingi ng combat analysis mula sa system. Lumabas na ang combat power ni Kong ay 10 lang, kaya mukhang kaya niya. Pumulot ng basketball si Kong at akmang ihahagis ito kay Wang, pero binalaan siya ng system kaya na-dodge niya ito sa oras. Sumugod si Kong para suntukin siya, pero si Wang ay nag-dodge at weave na parang sanay na professional fighter. Samantala, sa classroom, nag-aalala si Shen Yao dahil parang may tinatago si Wang kanina at ngayon ay hindi na ito sumasagot sa tawag, kaya nagdesisyon siyang may gawin. Balik sa gym, hindi pa rin makalapit si Kong kay Wang, wala ni isang suntok ang tumama at mukhang pagod na siya. Alam ni Wang na kailangan na lang niya ng final blow. Muling umatake si Kong, pero masyado pa rin siyang mabagal. Nahuli ni Wang ang binti ni Kong at doon na siya tinapos, binigyan niya ito ng isang electric punch at inihagis siya sa pader. Hindi makapaniwala ang buong gang na natalo ni Wang ang pinakamalakas nilang miyembro, at mas lalong hindi nila matanggap na natalo sila ng isang nobody lang. Nang makita ng mga miyembro ng gang na tinalo ni Wang Xiaoshu si Kong,
agad nilang tinanong si Sunjun kung anong susunod na gagawin. Tumawa lang si Sunjun at sinigaw na kahit natalo pa ni Wang Sikong, masyado pa ring marami ang bilang nila para malabanan niya ng sabay-sabay, kaya matatalo pa rin siya. Tinanong ni Wang ang system kung tumaas ba ang tsansa niyang manalo laban sa buong gang, at dahil unconscious pa si Kong, isa na lang ang kalaban, pero ayon sa system, nasa 30% lang pa rin ang chance niyang manalo, kaya mapanganib pa rin ang sitwasyon. Wala na siyang choice kundi harapin silang lahat, pumwesto na siya at sinimulang salagin ang mga atake nila, pero dahil sabay-sabay ang mga ito, nahirapan siyang makasabay at tinadyakan siya mula sa likod. Naramdaman ni Wang ang sakit ng tama kaya hinarap niya ang nambugbog at isang sipa lang ay parang binura niya ang buong lahi ng kalaban, sabay ihinigis ang katawan nito sa harap ni Sunjun. Dahil dito, nagsimulang kabahan si Sunjun at inutusan ang mga tauhan niyang palibutan agad si Wang. Ayaw ni Wang na ma-corner kaya tumalon siya papunta sa bleachers at tumakbo para makakuha ng distansya. Muli siyang tumalon pababa, leg sweep sa isang kalaban, pero nahawakan siya mula sa likod. Sinubukan niyang makawala pero bago siya makareact ay tinadyakan siya sa tiyan at napalugmok sa sahig. Masakit ang tama, pero hindi niya hahayaang maulit iyon. Tumayo siya at humarap sa lahat ng kalaban. Sa una, muling nasobrahan siya sa dami ng atake, pero ngayon ay nararamdaman na niya ang mga sneak attack, kaya na-dodge niya ito at nahuli ang paa ng lalaking tumadyak sa kanya. Inikat niya ito at ihinigis ng buong lakas, diretso sa mukha ni Sunjun. Dito na na-realize ni Sunjun kung gaano kalakas at nakakakilabot ang lakas ni Wang. Unti-unting lumapit si Wang kay Sunjun, pero binalaan siya ng system na halos ubos na ang energy niya, wala siyang laban sa ganitong kondisyon. Pero kahit na bluff lang, gusto pa rin ni Wang na takutin si Sunjun para hindi na nito guluhin si Shen Yao. Biglang dumating ang boss ng South City Gang, at agad nitong tinukso si Sunjun at ang North City Gang dahil natalo sila sa iisang tao lang. Sinabi pa nito na kung hindi niya kayang talunin ng isang tao, wala siyang karapatang tawaging boss ng North City. Pero bago pa ito makapagsalita ng buo, pinutol siya ni Wang. Alam niyang may matagal ng alitan ang North at South City Gangs, pero wala siyang pakialam doon at ayaw niyang madamay. Pero kahit hindi pa nila kilala ni Wang si Wang o kung bakit sila naglalaban ni Sunjun, nagdesisyon si Wang na ipasugod ang kanyang mga tauhan kay Wang para lang patunayan ang sarili niya. Binalaan ng system si Wang na wala siyang laban sa kanila sa kasalukuyang energy level niya, kaya wala siyang choice kundi tumakbo. Hiniling niyang mag-teleport, pero kailangan pa niyang hintayin ang cooldown, kaya tumakbo muna siya hanggang makalapit sa gilid ng hagdan. Pagkatapos ng cooldown, nakapag-teleport na siya, at unang ginawa niya ay patayin lahat ng ilaw. Habang nagkakagulo sa dilim, tahimik siyang nag-teleport sa likod nila. Pagkaharap nila ni Wang, walang pag-aatubiling binagsak ni Wang ang kalaban sa sahig at sinimulang bugbugin ang bawat miyembro ng South City Gang. Pagsindi ng ilaw, nagulat ang lahat, si Wang na lang ang natitirang nakatayo. At dahil dito, mas lalo pang natakot si Sunjun sa kanya. Biglang narinig ng lahat ang sigaw ng isang lalaki mula sa labas ng gym, at mukhang tinawagan ni Shen Yao ang mga pulis dahil nag-aalala siya kay Wang Xiaoshu. Pilit binubuksan ng mga pulis ang nakasarang pinto habang si Yao ay sumisigaw, nakiusap na bilisan nila dahil maaaring nasa panganib ang kaibigan niya sa loob. Alam ni Wang na hindi siya makakaalis sa building nang hindi napapansin, at ayaw niyang mapahamak o makasuhan dahil sa pakikipaglaban, kaya kailangan niyang mag-isip ng mabilis na paraan. Tumingin siya kay Sunjun at biglang nag-teleport sa harapan nito. Nagulat si Sunjun at agad na lumuhad habang nagmamakaawa ng kapatawaran. Doon pumasok ang ideya ni Wang, sinabi niyang patatawarin niya si Sunjun, pero may isang kondisyon. Nang sa wakas ay nabuksan ng mga pulis ang pinto, tumambad sa kanila si Sunjun na hawak si Wang sa kwelyo at nagkukunwaring sinasaktan siya. Dahil dito, si Sunjun at Wang ang napagbintangang nagsimula ng gulo at sila ang napag-alitan at naimbestigahan ng mga pulis dahil sa isang malaking group fight sa loob ng gym. Si Wang naman ay nakalusot ng walang kahit anong parusa dahil nakumbinsi niya ang mga pulis na isa lang siyang inosenteng bystander na nadamay lang sa gulo. Naipangako rin ni Sunjun na hinding-hindi na niya muling guguluhin si Yao, kaya natapos na ang problemang iyon. Pero napagtanto ni Wang na may limitasyon pala ang kanyang kapangyarihan, at para mas mapalakas pa siya, kailangan niyang makahanap ng mas maraming power gems. Nagpunta siya sa isang jewelry store pero agad niyang na-realize na wala siyang pambili at ayaw rin naman niyang magnakaw. Saglit niyang naisip na baka pwede siyang maghanap ng sugar mama para lang mabili ang mga gem, pero agad din niya itong binasura bilang isang walang kwentang ideya. Kaya't nagdesisyon siyang maghanap ng power gems sa kalikasan.
Kumuha siya ng gamit at nagtungo sa pinakamalapit na mountain range para simulan ang paglalakbay. Nakakita nga siya ng ilang gem, pero may isa sa ilalim ng napakalaking bato, isa sa ilalim ng lawa, at isa naman ay 15 metro ang lalim sa ilalim ng lupa, kaya imposible para sa kanya na makuha ang mga ito ng mag-isa. Biglang nag-alert ang system, may natukoy itong isang kuweba sa ilalim ng lupa na puno ng Power Stone energy. Dahil sa kuryosidad, sinubukan ni Wang na mag-teleport papasok sa kuweba, pero kahit nasa range, hindi siya makapasok. Ipinaliwanag ng system na kung ang isang lugar ay lubusang sealed off, hindi siya makakapag-teleport papasok. Kailangan ng kahit 1 cm gap para mag-teleport sa loob. Ngunit wala rin siyang sapat na lakas para hukayin ang lalim ng kuweba. Habang nag-iisip, naisip niyang kung ang kailangan lang ay kahit maliit na siwang, baka mayroong ganoon malapit sa lawa dahil tiyak na napalambot na ng tubig ang lupa roon. Nag-scan siya ng paligid at sa wakas ay nakahanap ng isang maliit na siwang na nag-uugnay papasok sa kuweba. Pagka-teleport ni Wang Xiaoshu papasok sa kuweba, nadapa siya agad dahil hindi niya inasahan na sobrang madulas pala ang sahig sa loob. Kinuha niya ang kanyang flashlight at nagsimulang mag-ikot para hanapin kung may makikita siyang kapaki-pakinabang, pero ang una niyang nakita ay isang random na palaka lang. Bigla siyang inabisuhan ng system na may nadetect itong power stone sa tapat mismo niya, pero ang nasa harap lang niya ay isang pader. Kaya sobrang na-frustrate si Wang, pagkatapos ng lahat ng hirap at pagod niya makarating dito, hindi pa rin niya makuha ang mga bato. Pero bigla niyang naramdaman ang ihip ng hangin sa kanyang mukha, at naisip niyang kung may hangin, dapat ay may siwang. Nang matagpuan niya ang maliit na butas, agad siyang nag-teleport papasok. Pagkapasok niya, natagpuan niya ang sarili sa isang bagong bahagi ng kuweba. Ilang hakbang pa lang ang ginawa niya, muntik na siyang mahulog sa bangin dahil hindi siya nakatingin sa dinadaanan. Swerte na lang at agad siyang nakabawi, pero nawalan na siya ng flashlight. Nagpa siyang magpahinga muna at hanapin muna ang mga power gems gamit ang kanyang spatial awareness. Pero hindi niya alam, hindi pala siya nag-iisa sa loob. Na-track niya ang mga gems na nasa kabilang bahagi ng kuweba, pero masyadong malayo ito para sa kanyang teleportation range. Habang iniisip niya kung paano makakarating doon, isang higanteng ahas ang palihim na lumapit sa likod niya. Pero bago siya matuklo, bigla na lang siyang nag-teleport mula sa isang bato papunta sa susunod, hanggang sa makalapit siya sa mga bato, hindi pa rin niya alam na may ahas na sumusunod sa kanya. Naglakad na lang muna siya habang naghihintay na matapos ang cooldown ng teleportation. Nang sa wakas ay malapit na siya, tinukoy ng system na may 12 power stones sa paligid, kaya sobrang natuwa si Wang, pero naging alanganin siya dahil sobrang kitid ng mga plataporma sa paligid ng mga bato. Hindi pa rin niya alam na sinusundan pa rin siya ng ahas, at ayaw niyang magkamali ng teleport at mahulog sa kamatayan, kaya nagdalawang isip siya. Pero wala na siyang ibang paraan, kaya bago siya matuklo, nag-teleport siya pababa at kumapit sa isang bato ng buong lakas. Nang makalapit na siya sa mga power stones, tinali niya ang sarili sa isang lubid para sa kaligtasan at nagsimulang magmina. Pagkapitas pa lang niya ng unang bato, sobrang saya na niya. Pero nang tangkain niyang kunin ang pangalawa, nadulas ang kamay niya at nahulog ito papunta sa kailaliman ng kuweba. Hindi niya pwedeng sayangin iyon kaya ginamit niya agad ang kanyang spatial awareness, at sa gulat niya, nakaramdam siya ng isang napakalaking nilalang malapit sa kanya. Sinubukang tuklawin siya ng ahas at sa gulat ni Wang, nadulas siya at nahulog mula sa haligi. Tumalon ang ahas kasunod niya, mabuti na lang at pinigil siya ng lubid na nakatali sa baywang niya, kaya lumampas lang ang ahas at bumagsak sa tubig. Pero ilang segundo lang ang lumipas, naputol ang lubid at nahulog na rin si Wang sa tubig. Ngayon, nasa panganib siyang malunod, at mas masahol pa, ang ahas ay patuloy pa ring sinusubukang kainin siya. Pagkakawala ni Wang Xiaoshu sa pagkakahulog, agad niyang kinuha ang kanyang pala at sinubukang hampasin ang ahas, pero walang epekto. Hinuli siya ng dambuhalang ahas at nagsimulang pisilin siya hanggang sa mawalan siya ng hininga. Nakiusap si Wang sa system na i-teleport siya papunta sa Q dimension, pero sinabi ng system na hindi ito maaari hanggat nakakapit pa sa kanya ang ahas. Bilang huling paraan, sinaksak niya ang ahas gamit ang kanyang pala para mapakawalan siya. Nabitawan nga siya ng ahas, pero huli na, nawalan na siya ng malay dahil sa kawalan ng hangin. Kaya't automatikong inilipat siya ng system papasok sa cube dimension para iligtas siya. Pagka-recover niya ng ulirat, sinabi niyang gusto na niyang i-merge ang lahat ng power gems na nakuha niya. Pwede raw iyon, pero ipinaalala ng system na mas mainam kung i-synthesize muna ang mga iyon.
Meron siyang 11 elementary power gems, at pwede itong pagsamahin upang makagawa ng isang advanced power gem na mas makapangyarihan. Siyempre, gusto ni Wang ang mas malakas na gem, pero aabutin daw ito ng 4 na araw para matapos ang synthesis, at wala silang ganoong karaming oras. Kaya iminungkahi ng system na i-synthesize ang siyam sa mga ito, at gamitin agad ang natitirang 2 para sa pakikipaglaban. Pinasok ni Wang ang 2 elementary gems sa katawan niya, at pagkatapos ay nag-teleport palabas ng cube. Pagbalik niya, agad siyang inatake ulit ng ahas, pero ngayon, madali na niyang nablock ang atake at agad niya itong napatay. Medyo na-disappoint siya dahil inakala niyang magiging mahirap ang laban, pero thankful pa rin siya sa mabilis na panalo. Nilapitan niya ang bangkay ng ahas at nagulat nang makakita ng isa pang power gem sa loob nito, at maganda pa ang hitsura nito. Naisip agad ni Wang kung anong magandang gawin dito. Samantala, nagkita sina Sun Jun at Wan sa isang club, at kitang-kita na galit si Wan at gusto niyang gumanti kay Wang. Gusto raw niyang makabawi, pero si Sun Jun ay hindi na interesado dahil alam niyang kahit magsama pa ang 2 gang nila, hindi pa rin nila kayang talunin si Wang. Pero may plano si Wan, ibinalita niya kay Sun Jun na bumalik na sa bayan si Luo. Nang marinig ito, natakot agad si Sun Jun at sinigawan si Wan, dahil para sa kanya, parang sentensya ng kamatayan ang ideya ng paghihikayat kay Luo. Pero hindi naman daw siya tanga para diretsahang hingan ng tulong si Luo, sa halip, gusto lang niya itong i-manipulate para mapatamba si Wang para sa kanila. Paalala ni Wan na ang dahilan kaya umalis si Luo 2 taon na ang nakaraan ay dahil natalo siya sa isang malakas na kalaban na tinatawag na Shiko-chin. Hindi man alam ni Sun Jun ang buong detalye tungkol kay Shiko, naaalala niya na may koneksyon ito kay Shen Yao. Si Shen Yao noon ay nag-aaral sa library nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Pagkasagot niya, may boses na nagsabi na may paparating sa kanya. Biglang lumitaw ang 4 na lalaking nakasuot ng itim na suit, at mukhang hindi sila naroon para magbigay ng candy. Tumakbo agad si Shen Yao papunta sa pinto, pero may agent na nakaharang kaya napilitan siyang tumakbo sa corridor. Nakakita siya ng isang closet, agad niya itong binuksan at nilak mula sa loob para makaligtas. Pero ngayon, wala na siyang mapupuntahan, sinimulan ng mga agent na basagin ang pinto at takot na si Shen Yao. Pero nang halos mawalan na ng pag-asa, muling nagsalita ang lalaki sa tawag at sinabing, "Lam-inga ka." Sa kanyang likuran, may lumulutang na dilaw na energy blob, at mula rito, isang kamay ang umabot upang kunin siya. Kaya't napapikit na lang si Shen Yao, naghihintay sa kung anong mangyayari sa kanya. Pagkatapos mabasag ng mga agent ang pintuan, wala na si Shen Yao, matagal na siyang naalis at dinala ni Shiko-chin, ang lalaking tumawag sa kanya para balan siya. Dahil gusto siyang ilayo agad sa kapahamakan, sinimulan ni Shiko ang lahat ng parkour na alam niya para makatakas. Pero may panlaban ang mga agent sa lahat ng parkour niya, baril. Habang nasa ere si Shiko, tinamaan siya ng bala, hindi naman siya gaanong nasugatan, pero imposible na siyang makatakas sa mga agent habang ganito. Kaya't ibinaba niya si Shen Yao at gumawa ng barrier para protektahan ito habang naghahanda siyang lumaban. Tumalon siya mula sa mataas na ledge, at sa kanyang paglapag, binigyan niya agad ng suntok ang isang agent, at malamang, nagsimula itong makaamoy ng tunog sa sobrang lakas. Isa pang agent ang umatake pero sinuntok rin ito ni Shiko habang nilalabanan ang 2 pa. Sa bandang huli, isa sa kanila ang naka-takedown kay Shiko at sinama siya paitaas sa ere. Habang nagpambuno sa ere, tinulungan pa ito ng 3 kakampi para ibagsak si Shiko sa isang gusali. Pero nang kumalma ang alikabok, natagpo ang knockout ang 3 agent, samantalang si Shiko ay parang walang nangyari, kahit na malamang 10 inosenteng tao ang nadamay sa gulo sa loob ng gusali. May natira pang agent sa labas kaya lumutang palabas si Shiko, tinanggal ang kanyang coat, at seryoso nang haharap sa kalaban. Sawang-sawa na ang agent sa tagal ng labanan kaya todo na siya, binuhat niya ang isa pang building para ihagis kay Shiko. Ang mga taong nasa gusaling iyon marahil ay nanghihinayang na hindi sila nag-sick leave sa trabaho. Pero wala silang magagawa, ibinato ng agent ang gusali kay Shiko. Pero nang hindi man lang pinagpapawisan, nahuli ito ni Shiko gamit ang kapangyarihan niya, pinaghati-hati ang gusali sa maliliit na bahagi, at inihagis ang mga ito pabalik sa agent. Tinangkapan ng agent na ipagtanggol ang sarili pero pinigalang ni Shiko ang mga piraso ng gusali hanggang sa sumabog ito ng malakas at silang 2 ay nadala sa isang mirrored dimension. Naiinis si Shiko dahil mas lalo lang itong gulo para sa kanya, lalo't hindi pa niya natatapos ang laban. Hinugot ng agent ang baril at tinutok ito kay Shiko,
kahit hindi naman niya naisip na wala namang epekto ang baril sa isang taong nakahuli lang ng buong gusali ilang minuto ang nakakaraan. Pero hindi rin ito mahalaga dahil hindi gumagana ang baril sa mundong iyon. At higit pa roon, ubos na rin ang oras ni Shiko, nagsimulang lumibot sa kanya ang dilaw na enerhiya at tinulak paatras ang agent papunta sa tubig. Muling nagsimulang umatras ang oras, at umaasa si Shiko na sa susunod na loop, magiging iba na ang takbo ng mga bagay. Pagbalik ng lahat sa normal, nagising si Shenyao sa kanyang mesa sa library, walang anumang alaala sa mga nangyari. At sa harapan niya, nandoon si Yang Wang, nakatayo at humihingi ng tulong dahil hindi niya maintindihan ang kanyang math homework. Sa kasalukuyan, ipinagpapatuloy ni Wan ang kanyang plano, may matinding galit si Luo kay Shiko-chin, kaya kung tama ang paglaro nila ng baraha, baka mapilitan nilang pumasok si Wang Xiaoshu sa isang laban kay Luo gamit si Shenyao bilang pain. Kinabukasan, may date sana sina Wang at Yao pero nahuli si Yao. Tinawagan ni Wang ang phone niya pero hindi sumasagot, na ikinabahala niya dahil hindi ito karaniwang ginagawa ni Yao, bagamat inisip niya muna na baka abala lang ito kaya naghintay pa siya ng kaunti. Kalaunan, may narinig siyang usapan tungkol sa isang insidente sa apartment complex kung saan nakatira si Yao, at agad siyang kinabahan. Tumakbo siya agad papunta roon para siguraduhing ayos lang si Yao, pero sa kanyang pagdating ay nakita niyang puno ng pulis ang lugar at umiiyak ang ina ni Yao, dahil si Yao ay dinukot. Sinabi ng mga pulis na iimbestigahan nila ang insidente, pero ayaw ni Wang na basta na lang maghintay, kailangan niyang malaman agad kung sino ang may pakana. Napansin niya si Son Jun na naglalakad sa paligid ng crowd at agad niyang inisip na may kinalaman ito sa nangyari. Ilang saglit pa, sinundan niya si Son Jun at kinorner ito sa isang madilim na eskinita. Hiniling niya ang paliwanag, pero nagpanggap si Son Jun na wala siyang alam. Kaya't sinuntok ni Wang ang pader at binutas ito, sabay babala na mangyayari rin iyon sa ulo ni Son Jun kung hindi siya magsasalita. Agad na natakot si Son Jun at nagsimulang magsumbong, ikinwento niya kay Wang ang buong plano na pinlano ni Wan. Samantala, si Wan ay pinagsisisihan na kung bakit siya nagtiwala sa mga tanggang brain cells na nagpaniwala sa kanyang magandang plano ito. Naunawaan agad ni Luo na ginagamit lang siya ni Wan at galit siya sa sinumang sumusubok siyang manipulahin, pero mas matindi pa rin ang galit niya kay Shiko, kaya kung ang plano ni Wan ay makakapaglabas kay Shiko, saisabayan niya ito. Pero hindi ibig sabihin ay pinatawad na niya si Wan. Sa totoo lang, kasalukuyan niyang ginagamit ang bibig ni Wan bilang golf tee. Sa isang sulok ng silid, nakatali si Shenyao at takot na takot matapos makita ang sinapit ni Wan sa kamay ni Luo. Pilit niyang iniiwasan ang makatingin kay Luo, pero nilapitan siya nito at sinabing tatanungin niya siya ng ilang bagay, at mas mabuting huwag siyang magsinungaling, dahil hindi siya magdadalawang isip na ayusin ang itsura niya gaya ng ginawa niya kay Wan. Tinanong niya kung ano ang relasyon ni Yao kay Shiko, pero tapat na sinabi ni Yao na hindi niya ito kilala. Hindi siya pinaniwalaan ni Luo dahil may mga record silang nagpapakita na ilang beses isinugal ni Shiko ang buhay niya laban sa mga makapangyarihang tao para iligtas si Yao, kaya imposible raw na hindi siya kilala nito. Pero posible rin na niligtas siya ni Shiko nang hindi ipinapakita ang tunay na pagkatao niya, kaya sa totoo lang, wala talagang ideya si Yao kung sino si Shiko. Pero kahit na si Shiko-chin ay tila hindi kilala ni Shenyao, siya naman ay siguradong kilala si Yao, at halatang malaki ang pagpapahalaga niya rito. Kaya't nakakapagtaka na kahit dinukot na si Yao, hindi pa rin siya nagpapakita para iligtas ito. At kahit pa dumating si Shiko, nagdududa ang butler ni Luo kung kakayanin ba talaga nila itong talunin gamit ang kasalukuyan nilang puwersa. Nakakatawa raw yun para kay Luo, dahil gumastos siya ng napakalaki para makapag-hire ng mga professional fighters bilang bahagi ng kanyang planong paghihiganti. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nila lubos na alam kung gaano kalakas talaga si Shiko. Kaya't para sa butler, hindi magandang ideya na saktan o lalo na patayin si Yao hanggat wala pa silang konkretong plano laban kay Shiko. Naiintindihan naman ni Luo ang punto niya kaya't huminahon siya at pumayag na huwag munang galawin si Yao at pansamantalang umalis ng silid. Samantala, tapos na si Son Jun sa pagkwento kung paano napaniwala ni Wan si Luo na kidnapin si Yao dahil sa koneksyon nito kay Shiko-chin. Pero hindi pa rin maintindihan ni Wang Xiaoshu ang kabuuan ng plano, kaya tinanong niya si Son Jun kung sino ba talaga si Shiko at bakit naniniwala si Luo na mapapalabas niya ito sa pamamagitan ni Yao. Ipinaalala ni Son Jun ang insidente ilang taon na ang nakalipas, kung saan muntik nang makidnap si Shenyao, at ayon sa public story, isang random na Good Samaritan raw ang nagligtas sa kanya. Pero ang totoo, si Shiko-chin ang taong yun. Simula noon, maraming tao ang nagtangkang hanapin si Shiko, pero wala sa kanila ang nagtagumpay, dahil bihira siyang mag-iwan ng bakas.
Maliban na lang noong isang beses na bigla siyang nagpakita at binali ang dalawang daliri ni Luo. Simula noon, naging obsessed si Luo sa paghahanap kay Shiko para makaganti. Ginamit ni Wan ang galit ni Luo para sa sarili niyang plano, at binigyan siya ng impormasyon para hikayatin itong dukutin si Yao. Pero nilinaw ni Sunjun na hindi siya sang-ayon sa plano mula pa sa simula at wala siyang kinalaman dito. Narinig na ni Wang ang lahat ng kailangan niyang malaman, kaya handa na siyang iligtas si Yao. At dahil wala namang kasalanan si Sunjun, pinabayaan na lang siya ni Wang. Mabilis na nagtungo si Wang sa construction site kung saan kinukulong si Yao, pero bago pa siya makapasok, agad siyang binalaan ng system, mayroong 7 na mga malalakas na martial artist sa loob, at hindi ito magiging madali. Na-realize ni Wang Xiaoshu na magiging delikado ang sitwasyon, kaya tinanong niya agad ang system kung tapos na ba ang synthesis ng advanced gem, pero aabutin pa raw ng 30 minuto. Maari sanang maghintay si Wang para sa kanyang power boost, pero hindi siya sigurado kung ligtas pa si Shen Yao, kaya hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras. Habang papalapit siya sa gusali, napansin siya ni Luo at ng kanyang grupo. Kahit hindi si Wang si Shikuchin, gusto lang ni Luo siyang pahirapan, kaya inutusan niya ang kanyang mga martial artists na harapin ito, pero isa-isa lang, dahil hindi daw masaya kung sabay-sabay. Sa harap ng gate, susubukan na sanang sirain ni Wang ang lock pero hinarang siya ng unang martial artist, Pablo. Binalaan siya ni Pablo na ang lock ay pinoprotektahan ng supernatural barrier at kapag sinubukang puwersahin, tiyak na mamamatay si Wang dahil sa matinding backlash. Kaya't hiningi na lang ni Wang ang susi, pero tumanggi si Pablo. May utos siyang patayin ng sinumang sumubok umakyat, kaya binigyan niya si Wang ng pagkakataong umurong. Pero desidido si Wang na iligtas si Yao, at kung hahadlangan siya ni Pablo, wala siyang choice kundi labanan ito. Ayon sa system, ang power level ni Pablo ay 52 habang ang kay Wang ay 50 pa lang, kaya dehado siya. Unang umatake si Pablo at ang suntok niya ay halatang fatal kung tumama, pero na-dodge ito ni Wang at sinipa niya si Pablo sa mukha. Pero wala itong epekto, mas malakas at mas matibay si Pablo, kaya kahit mas mabilis si Wang, hindi sapat ang physical attacks niya. Pero na-realize niyang street fight ito, kaya't nang sumugod ulit si Pablo, nag-teleport siya ng martilyo sa kamay niya at inundayan ito sa ulo, bagsak si Pablo sa isang permanent nap. Kinuha niya ang susi at umakyat sa susunod na palapag. Habang paakyat, binalaan siya ng system na ang susunod na kalaban ay may power level na 75, pero hindi na siya nagdalawang isip at tumuloy. Pagpasok niya sa silid, sobrang dilim, pitch black, ang martial artist na nakabantay ay si Lee, isang assassin na master ng stealth sa madidilim na lugar. Puro stealth ang nilagay niyang stat points kaya't kaya niyang umatake ng hindi nararamdaman. Pero hindi siya aabot kay Wang, dahil meron itong spatial awareness. Alam agad ni Wang kung nasaan si Lee, kaya't bago siya atakihin mula sa likod, naglabas siya ng bat mula sa inventory at pinalo ito sa maselang bahagi ni Lee. Sa taas, pinapanood ng dalawang martial artist ang pag-akyat ni Wang at nagugulat silang natalo niya ang dalawa. Pero ang susunod ay si Beowulf, at naniniwala silang walang laban si Wang sa kanya. Inakala ng isa na ilang segundo lang ay tapos na si Wang. Kung sakaling maghimalaman at matalo ni Wang si Beowulf, sila naman ang susunod. Lalo na ang babae, excited siya, pag-akyat ni Wang, nandoon si Beowulf, nakatalikod, at magbibigay sana ng speech, pero wala ng cutscene, dahil agad siyang inatake ni Wang gamit ang bat. Pero nasalo ni Beowulf ito at binagsak si Wang sa sahig. Isang slam lang at halos mawalan na ng ulirat si Wang. Alam niyang wala siyang laban sa estado niya ngayon, pero buti na lang, inabisuhan siya ng system na malapit nang matapos ang advanced gem synthesis, kailangan lang niyang mabuhay ng 1 minuto. Pero hindi madali yun, dahil si Beowulf ay may combo na hindi niya matakasan. Tinangka niyang sip-ain ito pero nagkamali siya ng lapit, nahuli ang binti niya, binali ang braso, at pinatalsik siya sa pader. Sa sobrang tindi ng tama, kung hindi lang natapos ang 1 minuto, patay na sana siya. Pero sa tamang oras, nagsimulang integrate ang advanced gem. Gumaling ang katawan ni Wang, tumaas ang lahat ng stats, at handa na siyang lumaban muli. Muling hinarap ni Beowulf si Wang, pero isang suntok lang at tumilapon siya sa kabilang dulo ng kwarto. Sa lakas ng suntok, napaisip si Beowulf kung para saan pa ang lahat ng training niya, dahil natalo siya ng isang random kid. Pero hindi pa tapos si Wang, sinundan niya ito ng isang black flash at ibinagsak si Beowulf sa pader. Pinapanood ni Luo ang buong laban mula sa camera at galit na galit siya, lahat ng mamahaling martial artist na inupahan niya, tinatalo ng batang hindi man lang niya kilala. Siguro nga, mas mainam kung sabay-sabay nilang inatake si Wang.
Pero kalmado ang butler, sabi niya, ang dalawang susunod ay siguradong makakatalo kay Wang. Sila ay galing sa Million Martial Arts Alliance, mga tunay na propesyonal. Lalo na ang babae, mas nakakatakot pa siya kaysa sa kasama niya. Simula nang dumating siya, may suot siyang restriction bracelet para limitahan ang kanyang lakas, at kung sakaling tanggalin niya ito, walang makapagsasabi kung gaano kalawak ang pinsala. Habang paakyat si Wang sa hagdan patungo sa susunod na palapag, binalaan siya ng system na tumataas ang kanyang heart rate at nakakaranas siya ng matinding psychological stress. Alam niya ito, ramdam niya ang nakakakilabot na aura ng mga nilalang sa susunod na palapag, pero kahit anong mangyari, kailangan niyang magpatuloy, dahil kailangan niyang iligtas si Yao. Umakyat si Wang papunta sa susunod na palapag, at pagpasok niya sa silid, agad siyang hinarap ni Stone at Kui. Tuwang-tuwa si Kui na naroon na si Wang kaya agad siyang lumapit dala ang isang power scanner para masukat kung gaano siya kalakas. Pero laking gulat niya nang lumabas sa scanner na may EF wavelength na 0 si Wang, ibig sabihin, hindi siya isang superhuman base sa EF standards. Samantala, pinanood ni Stone ang mga surveillance footage mula sa mga naunang laban ni Wang. Sa nakita niya, mukhang hindi rin siya isang cultivator dahil wala siyang internal power, at ang tanging fighting technique lang na ginagamit niya ay ang tinatawag na left-right good night. Sa madaling salita, purong physical strength lang ang gamit ni Wang. Dahil dito, naisip ni Kui na isa siyang body refiner, kaya mas lalo siyang na-excite, ang pagkatalo sa isang body refiner ay posibleng magpalakas sa kanya. Walang ka-idea-idea si Wang sa nangyayari, pero matapos makabawi si Kui sa pagiging overly excited, humingi siya ng paumanhin sa pagiging bastos at nagpakilala ng maayos. Sinabi niyang ang pangalan niya ay Kui Jilin, pero pwede raw siyang tawagin ni Wang na darling kung gusto niya. Hindi pa rin alam ni Wang kung bakit gano'n na lang ang excitement ng babae, pero bilang paggalang, ipinakilala rin niya ang sarili at nakipagkamay. Mali pala ito, dahil biglang pinisil ni Kui ng sobrang higpit ang kamay ni Wang para hindi siya makatakas. Habang nakatingin si Wang sa labi ni Kui, sinuntok siya nito bigla sa mukha. Naniniwala si Wang sa prinsipyo ng equal rights, equal lefts, kaya gumanti siya ng suntok pataas, isang uppercut kay Kui. Pero malas niya dahil mukhang gusto pa ni Kui yun, mas lalo lang siyang ginanahan. Dahil ayaw ni Wang sa ganitong klaseng kabaliwan, binawi niya ang kamay niya at tinawag si Kui na manyak. Hindi ito itinanggi ni Kui, at sa halip, gusto pa raw niyang makipaglaro kay Wang. Kaya bigla siyang sumugod at sunod-sunod na sinuntok si Wang sa tiyan. Sinubukan ni Wang pigilan si Kui sa pamamagitan ng paghila sa buhok nito, pero bigla itong ngumisi at sinabing, "Harder, Daddy." Nabigla si Wang sa narinig kaya na-off guard siya, at nagawa ni Kui siyang sip-ain pal iPad sa kabilang bahagi ng silid. Dahan-dahan siyang nilapitan ni Kui habang may mapanlinlang ng ngiti at kakaibang kislap sa mga mata. Sinabihan ni Stone si Wang na wala siyang laban kay Kui, kaya mas mabuting magdasal na lang siya bago siya tuluyang patayin ng babae. Pero hindi na nabigyan ng pagkakataon si Wang na sumagot dahil bigla siyang sinipa ni Kui sa tagiliran, tumilapon siya at bumangga sa isang haligi. Sa sobrang lakas ng tama, halos mawalan siya ng hininga. Pero nang tumingin siya pabalik kay Kui, mukhang nangaasar pa ito at iniimbitahan siyang lumaban. Kaya tumayo si Wang at nagdesisyong mag-all out, sinuntok niya si Kui ng diretso sa mukha, at kahit damyugaw ang ilong nito, ngumiti pa rin ito, tila ba nasisiyahan sa sakit. Sinabi pa ni Kui na ipagpatuloy lang ni Wang ang ginagawa niya, at para lalong ma-motivate siya, inatake ulit siya ni Kui. Dahil dito, napilitan si Wang na ulit-ulitin ang kanyang left-right combo, at sa bawat suntok, lalo lang natuwa si Kui. Kilala na nilang lahat na medyo kakaiba si Kui, pero ngayon ay mas grabe ang pag-uugali niya kaysa dati kaya nagsimula ng kabahan si Stone. Pagkatapos ng suntok-suntok ni Wang, sinabi ni Kui na nadismaya siya dahil yun lang daw ang kaya niya. Bigla niya itong tinadyakan ng isang roundhouse kick na nagpabagsak kay Wang. Papalapit na sana si Kui para gamitin ang kanyang kapangyarihan, pero pinigilan siya ni Stone. Sinabi niyang masyado itong delikado para gamitin sa lugar na yun. Pero hindi siya pinansin ni Kui, dahil kung masisipsip niya ang energy ni Wang, mas lalakas siya, at kailangan niya ito para matiyak na sila ni Stone ay magiging malaya. Tumalon si Kui at sinugod si Wang gamit ang kanyang claws, at hindi na siya nakadepensa kaya nasugatan ang braso niya at nagsimulang damyugo. Tumalon siya paatras para makalayo at makabawi, pero nawala sa paningin niya si Kui. Sa isang iglap, nasa likod na niya ito at patuloy pa rin sa mga kabaliwan, hinawakan ni Kui ang braso niya at sinimulang dilaan ang dugo. Agad na itinulak ni Wang si Kui at ayaw na niyang maulit ang ganun,
kaya agad siyang kumuha ng staff mula sa kanyang inventory at pilit na ginamit ito para itaboy si Kui. Pero masyado siyang malakas para sa kanya, kaya sa huli ay itinapon na naman siya ni Kui, ngayon ay papasok sa pader. Mas mabilis at mas malakas si Kui kaysa kay Wang, kaya kung gusto pa niyang mabuhay, kailangan na niyang mag-focus ng todo. Habang sumisugod si Kui sa kanya, bahagya lang na nailaga ni Wang ang pag-atake nitong palash sa kanyang leeg, mukhang sinwerte lang siya sa pag-iwas. Nang susubukan niyang lumaban pabalik, bigla na lang naglaho si Kui at muling lumitaw sa likuran niya. Binalot ni Kui ng kanyang mga braso at binti ang katawan ni Wang, at walang pag-aalinlangang kinagat ang kanyang balikat ng buong lakas. Nang sa wakas ay napaatras niya si Kui, nakakuha na ito ng malalaking lagok ng dugo niya, at ayon kay Kui, ito ang pinakamasarap na natikman niya. Ang energy na nakuha ni Kui mula sa dugo ni Wang ay sobrang pure, at sa isang iglap ay agad siyang nag-level up. Dahil dito, nagsimulang mawala siya sa kontrol, pero hindi ito hinayaan ni Stone. Bago pa man muling umatake si Kui kay Wang, binaril niya ito gamit ang isang paralysis needle. Nawalan ng malay si Kui, at halos mapaihi sa takot si Wang dahil sigurado siyang mamamatay siya kung hindi siya iniligtas ni Stone. Hindi makapaniwala si Stone na ganun ka-pure ang energy ni Wang, isang lunok lang, halos mawala agad sa sarili si Kui. Kailangan niya agad kumilos para bumalik sa normal si Kui. Kaya gumamit si Stone ng isang acupuncture technique para i-reverse ang partial beast transformation ni Kui at gawing stable ang kondisyon nito. Hindi man maintindihan ni Wang ang buong nangyayari, alam niyang wala siyang laban kay Kui, at kung pareho lang din si Stone sa kanya, imposibleng mabuhay pa si Wang kung lalaban siya. Pero napansin niyang abala si Stone sa pag-aalaga kay Kui, kaya sinubukan niyang samantalahin ng pagkakataon, dahan-daang gumapang si Wang para kumuha ng brick at plano niyang ipukpok ito sa ulo ni Stone. Pero nahuli siya ni Stone habang palihim na tumatawid sa silid. Ginamit ni Stone ang kanyang kapangyarihan para magpakawala ng gust of air na tumama kay Wang at itinapon siya pabalik. Hindi man lang nakita ni Wang ang pag-atake, kaya na-realize niyang mas mahirap kalabanin si Stone kaysa sa inaakala niya. Gusto na siyang tapusin ni Stone agad para makabalik siya sa paggamot kay Kui, kaya nagpakawala siya ng isang wind slash kay Wang. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito malalampasan, pero sa huling segundo, nagbigay ng babala ang system kaya agad siyang nakaiwas. Nakaiwas si Wang sa atake, at habang papalapit na si Stone para muling umatake, bigla namang nagsimulang mawalan ng kontrol si Kui. Dahil dito, napilitan si Stone na unahin ang pag-asikaso kay Kui. Hindi niya kayang labanan si Wang habang inaasikaso si Kui, kaya sinabi niya kay Wang na umalis na lang at iligtas ang kaibigan niya. Tinanong ni Wang kung ibig sabihin ba nito ay sumusuko na si Stone, pero ipinaliwanag ni Stone na miyembro siya ng Million Alliance, at ang mga miyembro nito ay hindi kailanman pinapayagang sumuko. Pero gusto raw ni Dust na magdeklara sila ng pansamantalang tigil laban o truce, at alam ni Wang na ito lang ang tanging paraan para siya'y makaligtas. Gayunpaman, wala ring garantiya na hindi siya biglang atakihin ni Stone kapag bumaba ang kanyang depensa, kaya kailangan niyang mag-bluff ng kaunti. Sinabi ni Wang na kung hindi aamin si Stone ng pagkatalo, edi ibig sabihin yun ay magpapatuloy pa rin ang laban. Alam ni Stone na kaya niyang bugbugin si Wang, pero hindi niya pwedeng iwanan si Kui sa ganitong estado. Kaya kumuha siya ng million coin mula sa kanyang bulsa, isang simbolo ng karangalan sa Million Alliance. Pinilas niya ang kanyang daliri, pinatulo ang dugo sa coin, at sa pamamagitan nito ay nagpanata siya ng isang blood oath. Nangako si Stone na hindi na niya aatakihin si Wang kung papayag ito sa truce, at kung sakaling sirain niya ang panatang iyon, automatiko siyang magiging alabok. Dahil seryoso ang blood oath na ito, alam ni Wang na pwede na siyang magtiwala, pero para sigurado, kinuhanan pa rin niya ng video ang buong pangyayari, parang katuwaan na rin. Naiinis na si Stone kay Wang, pero wala na siyang magagawa dahil nakapanumpa na siya. Inabot niya kay Wang ang coin at sinabihang umalis na. Pero bago tuluyang umalis si Wang, binanatan pa niya si Stone at ipinamukha rito na napilitan siyang makipag-truce sa isang tulad niya. Umalis si Wang, habang si Stone naman ay agad tumawag sa isa sa kanyang kakampi para i-report ang nangyari. Kinausap niya si Misha at sinabing kakanselahin na niya ang kasalukuyang training mission. Nabigla si Misha at tinanong kung may masamang nangyari. Ipinaliwanag ni Stone na si Kui ay naaksidente at kasalukuyang wala sa malay, pero hindi raw niya pwedeng sabihin ang lahat ng detalye sa telepono, kaya hiniling niyang magkita na lang sila agad. Bigla na lang tumahimik ang linya, tinawag-tawag ni Stone si Misha para alamin kung ayos lang siya, pero ang totoo, si Misha ay nawalan na rin ng malay sa isang rooftop matapos siyang atakihin ni Shiko. Samantala, pabalik sa construction site,
si Luo ay hindi na pinapansin ang surveillance footage dahil kampante siyang imposibleng matalo ni Wang sina Stone at Kui. Pero bigla niyang napansin na bumangon ang huling assassin niya na si Chu, at nagsimulang lumakad papunta sa hagdanan. Agad siyang tinanong ni Luo kung anong balak nito, ipinaliwanag ni Chu na natalo na ang lahat ng iba pang assassins, kaya ngayon ay sasali na raw siya sa kasiyahan. Nang marinig ito, agad na nataranta si Luo dahil sa paniniwalang si Shiko lang ang nag-iisang may kakayahan para makalampas kina Stone at Kui. Agad niyang tinanong ang kanyang butler kung totoo ang sinabi ni Chu, at kinumpirma nito na oo, talagang natalo na ang lahat ng assassins. Pero ang nakakagulat, hindi si Shiko ang may gawa nito, si Wang ang dahilan. Bagamat hindi niya literal na tinalo sina Stone at Kui, nagawa niyang makipag-truce sa kanila, at sa kahit anong paraan man niya iyon nagawa, sapat na ito para mabago ang sitwasyon. Sinabi ng butler kay Luo na masyado ng delikado kung ipagpapatuloy pa niya ang plano niyang ilabas si Shiko, kaya mariin siyang pinayuhan na lumikas agad habang may oras pa. Pero tumanggi si Luo, dahil kung aalis siya ngayon ay magmumukha siyang duwag. Kaya humarap siya kay Chu at tinanong kung handa pa rin ba itong tumulong sa misyon. Bilang pang-akit, inalok pa niya ito ng bayad na triple sa orihinal na presyo. Pero nainsulto si Chu sa alok ni Luo, pakiramdam niya ay parang sinuhulan siya para sumunod, at ayaw niyang pinapagalaw sa pera. Sa halip, inutusan niya ang kanyang puppet na magpakawala ng isang energy slash patungo kay Luo, buti na lang at mabilis kumilos ang butler ni Luo at na-block ito bago pa mapugutan ng ulo ang kanyang amo. Gayunpaman, babala lang daw yun, agad na binalaan ng butler si Luo na huwag niyang muling paiinitin ang ulo ni Chu, dahil kung may mangyari ulit, baka hindi na niya ito mailigtas sa susunod. Pagdating ni Wang sa susunod na floor, agad niyang sinuntok ang pinto hanggang bumagsak ito, sabay lakad papasok sa isang bakanteng silid. Naalala niya noong una siyang dumating dito, sinabi ng system sa kanya na mayroong 7 malalakas na tao sa gusaling ito. Pero sa ngayon, 5 pa lang ang nakakalaban ni Wang, ibig sabihin, may isa pang bantay sa palapag na ito. Ngunit sa paningin niya, tila walang tao sa paligid. Biglang may narinig si Wang na nagsasalita, kaya agad siyang lumingon. Doon niya nakita si Shan kasama ang puppet niya, nakaupo sa isang support beam. Sinabi ni Shan na siya ang susunod na kalaban ni Wang. Dahil dito, agad na inutusan ni Wang ang system na i-scan ang power level ni Shan. Sa kanyang gulat, sinabi ng system na power level ni Shan ay 7 lang, ibig sabihin, ordinaryong tao lang siya. Pero may tiwala sa sarili si Shan, kaya tinanong ulit ni Wang ang system kung sigurado ba ito sa resultang iyon. Kinumpirma ng system na power level ni Shan ay talagang 7 lang, pero ang puppet na nasa balikat niya ay may intricate design at pinapagana ng isang intermediate level gem. Inamin mismo ni Shan na isa lang siyang normal na tao, pero hindi raw iyon hadlang para gamitin niya ang isang talisman sa binti niya, at sa isang iglap, tumilapon si Wang papunta sa pader gamit lang ang isang sipa. Habol hininga si Wang matapos ang sipa, at hindi siya makapaniwalang kaya siyang ihagis ni Shan ng ganon kalakas. Pero kahit ordinaryong tao si Shan, may isa siyang superpower, at yun ay pagiging sobrang yaman para makabili ng tambak na talismans mula sa mga monghe. Ayaw na ni Wang malaman pa ang iba pang natutunan ni Shan sa mga monghe, kaya dali-daling kumuha ng mga bote at inihagis ito sa kanya. Pero madali lang itong na-block ni Shan, nang subukang umatake ni Wang, hinarang ito ni Shan sa pamamagitan ng isang malakas na sipa sa sikmura. Bumangon muli si Wang at muling umatake, pero sobrang galing ng teknik ni Shan, hindi siya matamaan ni Wang kahit anong gawin niya. At tila tuwang-tuwa si Shan sa laban na ito, ngayon si Shan naman ang sisingil ng atake. Pero ayaw ni Wang na laruin ito ng patas, kaya kumuha siya ng alikabok at inihagis sa mata ni Shan. At habang panandali ang nabulag ito, sinamantala ni Wang ang pagkakataon at nagsimulang umatake ng mas agresibo. Hirap na si Sean na umiwas sa mga suntok ni Wang ngayon na hindi na niya makita, pero nakakayanan pa rin niyang lumaban kahit papano. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanya kaya napaatras siya, pero mabilis siyang tumalon paakyat sa beam at agad na kinuha ang isang bote ng Tibban eye drops para ibalik ang kanyang paningin. Nang muling lumino ang mata niya, agresibo pa ring umaatake si Wang nang walang pahinga. Nag-focus si Shan at nasalo ang mga suntok ni Wang, sabay dikit ng isang explosive talisman sa dibdib nito bago siya pabagsakin pabalik. Dito na nagsimulang bumagal si Wang, pero hindi siya bibigyan ng pahinga ni Sean. Sa halip, binigyan siya ng sunod-sunod na sipa na nagpatalsik kay Wang papasok sa likod na pader. Pagkabagsak, agad bumangon si Wang, pero bigla niyang nakita ang puppet ni Shan na dumaan sa harap ng mukha niya, at alam na agad ni Wang na masama ito.
Nagsimulang magpakawala ng green energy blasts ang puppet, kaya napilitan siyang paikot-ikot sa buong silid para makaiwas. Sa huli, nagtagumpay siyang makalapit at mapabagsak ang puppet. Pero dahil sa tagal ng distraction, hindi na niya napansin si Sean na palihim nang nakalapit sa likuran niya. Nang mapansin ito ni Wang, agad siyang napalingon, pero kasabay nito, dumapo na ang malakas na suntok ni Sean sa mukha niya. Sa lakas ng tama, napaluwa ng dugo si Wang, tuwang-tuwa si Sean sa ginawa niya. Hanggang sa mapagtanto niyang may isang fatal error siyang nagawa, hinayaan niyang mahawakan ni Wang ang kanyang buhok. Nagsimulang pumiglas si Sean para mabawi ang buhok niya, pero may nakakalokong ngiti na sa mukha ni Wang, alam niya kung anong gagawin niya. Binalot niya ang buhok ni Sean sa kamao niya, at para dagdag pambabastos, dinuraan pa niya ang kamay niya bago isinalpak ang isang suntok na napakatindi, dahilan para liparin si Sean sa kabilang dulo ng silid. Nakahawak pa rin si Wang sa hibla ng buhok ni Sean, at halatang kontento siya sa ginawa niyang suntok. Pero bigla niyang naalala, ordinaryong tao lang si Sean. Pwedeng mamatay siya sa suntok na yun, kaya agad siyang tumingin sa katawan ni Sean na nakabulagta, may kaba sa mga mata niya. Sa kabila ng matinding pinsala, buhay pa rin si Sean, pero basag na ito. May nakakabit na palang revival talisman sa dibdib ni Sean bilang emergency backup, kaya kahit muntik na siyang mamatay, nabuhay pa rin siya. Ang problema lang, kahit ganun pa kalakas ang talisman, hindi nito kayang ibalik ang hairline niya. Napahanga si Sean kay Wang dahil muntik na talaga siyang mapatay nito. Kaya ngayon, nangangako siya na gagamitin niya ang lahat ng tricks sa libro para lang mapatamba si Wang. Una, nag-apply siya ng Tipon Hair Growth Cream para maibalik ang buhok niya. Sunod, binalutan niya ang buong katawan niya ng samot-saring Enhanced Metallism, isang klase ng power-up na nagpapalakas sa buong katawan. Sa tulong ng bagong lakas niya, nagsimula siyang speed blitz, sobrang bilis ng galaw niya, at kinombo niya si Wang sa buong kwarto. Pilit lumalaban si Wang, pero sa mismong sandaling sumuntok siya, dinikitan agad ni Sean ng 7 talismans ang braso niya. Bigla na lang niyang naramdaman na ang bigat-bigat ng katawan niya. Bago pa siya makabawi, nilagyan ulit siya ni Sean ng explosive talisman sa dibdib, isang malakas na pagsabog ang tumilapon sa kanya, at nahulog siya palabas ng gusali. Pero sa huling segundo, nailigtas ni Wang ang sarili para lang salubungin ng panibagong green blasts mula sa puppet ni Sean. Hindi siya pwedeng tamaan, kaya napilitan siyang tumakbo at sunggaban ang puppet para mapigilan itong maglabas ng energy blasts. Pero ginamit ni Sean ang magic control thread bilang lubid para paikutin si Wang sa ere at ibagsak siya sa isa na namang pader. Halos mawala ng malay si Wang sa lakas ng tama, habang unti-unti siyang nakakabawi ng ulirat, nakita niyang papalapit si Sean. Sinabi ni Sean na yung mga talismans na idinikit niya kay Wang kanina ay nagkakahalaga ng 3.5 million. Pero sagot ni Wang, wala siyang pakialam kung gaano pa karami ang ginastos ni Sean sa gamit niya. Subalit sa isang iglap, inactivate ni Sean ang mga talismans, at biglang bumigat ang braso ni Wang, halos hindi na niya ito maigalaw. Sinamantala ito ni Sean para maghanda ng isang espesyal na explosion talisman at inihagis ito kay Wang. Isang matinding fiery explosion ang sumabog sa buong area. Pinapanood ni Luo ang buong laban mula sa kanyang security cameras, at talagang na-impress siya sa lakas ni Sean. Pero habang akala ni Sean na napatay na niya si Wang, bigla itong lumabas mula sa mga apoy, hindi man lang nasugatan. Nakapag-summon pala siya ng shovel mula sa inventory niya sa tamang oras, kaya nasalo nito ang buong pagsabog. Galit na galit si Sean, ang explosion talisman na yun ay sobrang mahal. Pinakawalan na naman niya ang puppet para umatake, at pinapa-charge ito ng isang malaking blast. Pero bago pa ito makaputok, ginamit ni Wang ang kanyang shovel para pabagsakin ito mula sa ere. Hinawakan niya agad ang control string, at dahil nakakabit pa rin ang mga weight talisman sa kanya, masyado siyang mabigat para hilahin ni Sean. Kaya sa halip, siya ang humila kay Sean palapit at pinatamaan ito ng isang malakas na suntok. Hindi pa siya tumigil, ginamit niya si Sean na parang bola sa isang human paddle ball, paulit-ulit na pinapatalbog sa paligid, hanggang sa isang suntok ang tuluyang nagputol sa control string at pinalipad si Sean diretso sa pader. Nawalan ito ng hangin at hindi na makagalaw, dito na natapos ang laban. At sa wakas, nakahinga ng maluwag si Wang, buhay pa siya. Dahan-daang lumalakad si Wang papunta sa huling pinto para iligtas si Yala, pero sobrang pagod na siya, hirap na siyang imulat ang mga mata niya. Samantala, lumapit kay Luo ang kanyang butler at sinabing kailangan na nilang lisanin agad ang gusali. Tinalo na ni Wang si Sean, at ngayon nawala na ito.
Siguradong wala nang laban si Luo kung biglang dumating si Shiko. Pero ayaw pa ring umalis ni Luo, alam niyang sinusubukan lang siyang iligtas ng kanyang butler, dahil kung mamatay siya rito, dadalhin niya ang matinding kahihiyan para sa buong Yen family. Pero may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa pangalan ng pamilya. Noong araw na pinutol ni Shiko ang mga daliri niya, hindi lang ang laman ang nawala sa kanya, kasama rin ang kanyang pride. At hindi siya makakapayapa hanggat hindi niya naihahanda ang paghihiganti niya. Bukod pa rito, may trump card pa siyang natitira, handa siyang isugal ang lahat para lang makaganti kay Shiko. Sa kabilang banda naman, habang pababa si Wang, bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog, beeping noise. Nang lumingon siya, nakita niyang ang intermediate gem sa puppet ni Shan ay may bomba pala, isang huling attempt ni Shan para patayin siya. Kaya tumalon agad si Wang palabas ng building para makalayo sa blast radius, at gumamit siya ng gravity talisman para mag-float sa ere. Nang sa tingin niya ay ligtas na siya, inactivate na niya ang bomba, pero wala namang nangyari. Sa sandaling yun, biglang tumalon si Wang pabalik, at alam ni Shan na hindi na niya kakayanin pa ang isa pang full-on na laban. Kaya gumamit siya ng sunod-sunod na explosive talismans para itaboy si Wang. Tinamaan si Wang at napalayo ng landas, pero nakakapit siya sa isang crane at ginamit ito para pabalik na umatake kay Shan. Samantala, naghagi si Shan ng maraming gravity talismans sa mga gumuguhong bato, at ginamit ang isa bilang platform habang inihahagis niya ang iba kay Wang. Nahulog si Wang sa ere at bumagsak sa isa sa mga bato. Kaya naman, nilagyan ni Shan ng explosive talismans ang isa pang bato at inihagis ito kay Wang. Pero bago pa sumabog, ginamit ni Wang ang kanyang shovel para ilagay ang bato sa ilalim ng paa niya. Nang sumabog ito, naging parang rocket booster ang bato at pinalipad si Wang diretso kay Shan. Sa panic, ginamit ni Shan ang control thread para hilahin pabalik ang mga explosive debris at pinasabog ito para tuluyang pabagsakin si Wang. Gumana ang plano, na knockout si Wang mula sa lakas ng pagsabog. Habang nawawalan siya ng malay, nagpakita sa isip niya ang imahe ni Yala. Doon niya naalala kung bakit siya lumalaban, para sa kanya. Bigla siyang nagising, at sa huling lakas na natitira sa katawan niya, binigyan niya si Sean ng isang malupit na suntok diretso pabagsak sa lupa, wala siyang pakialam kung masasaktan siya. Siguradong hindi na makakatayo si Shan pagkatapos noon. At kung tutuusin, muntik na ring mamatay si Wang, pero sa huling segundo, hinayla siya ng system papasok sa Q-space, kaya ligtas pa rin siya. Pagbangon ni Wang, isa lang ang nasa isip niya, ang kaligtasan ni Yala. Ayon sa system, biglang nawala ang energy signature ni Shan sa mismong oras ng impact. Kaya malaki ang posibilidad na nag-teleport siya palayo para iligtas ang sarili, naiwan na lang ang kanyang mga damit. Nakakainis na buhay pa rin si Shan at nakatakas, pero wala nang oras si Wang para isipin yun, mas mahalaga ngayon ang kaligtasan ni Yao. Kaya bumalik agad siya paakyat sa gusali, at pagdating niya sa top floor, nagsimula siyang sumigaw, tinatawag si Yao. Habang nag-iikot, nakita niya si Wan, nanginginig sa sulok ng kwarto. Naalala ni Wang na ang lahat ng kaguluhang ito ay nagsimula kay Wan, kaya tinakat niya ito, kapag nasaktan si Yao kahit kaunti, siya ang uunahin niyang tapusin. Nagsimulang magmakaawa si Wan, kaya tinanong ni Wang kung nasaan si Yao. Itinuro ni Wan ang isang bahagi ng pader na tinabyunan ng mga kahoy, at nang lapitan ni Wang, nakita niya si Yao sa loob. Agad niyang sinimulang gibay ng mga kahoy para makalapit sa kanya. Pero nagsimulang umiling si Yao, parang sinasabi na huwag siyang lumapit, ngunit hindi ito napansin ni Wang dahil sa sobrang focus niya sa pagligtas sa kanya. Pagkatapos niyang kalagan ang tali, tinanggal ni Yao ang tape sa bibig niya at agad sinabi kay Wang na may bombang nakakabit sa ilalim ng upuan niya, kung tatayo siya, sisubog ito agad. Sinabi niya kay Wang na iwan na lang siya at iligtas ang sarili, pero pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog na pinagdaanan ni Wang, ang isang maliit na bomba ay wala lang para sa kanya. Pero bago pa niya tuluyang tanggalin ang bomba, dumating si Luo at isinara ang pasukan gamit ang iron door. Puno rin ng talismans ang buong kwarto, mga talismans na gawa ni Shan, kaya hindi makaka-teleport si Wang palabas. Malaking problema ito, dahil plano sana ni Wang na ay teleport palabas ang bomba. Kaya tinanong ni Wang ang system kung alam ba nito kung paano ay defuse ang bomba. Sabi ng system, wala nang paraan para pigilan ang pagsabog. Kaya naisip ni Wang ang isang solusyon, ay store ang bomba sa Q-space. Sa ganitong paraan, kahit sumabog ito, hindi masasaktan si Yao. Kaya sinabi niya sa kanya na ligtas na siya, yamakap si Yao kay Wang, sobrang nag-aalala siya para sa kanya.
At masaya si Wang na nailigtas niya si Yao, pero, nang sumabog ang bomba sa loob ng cube space, nagkalat ang dugo ni Wang sa mukha ni Yao. Bumagsak si Wang sa sahig, halos wala ng malay, coma state, at desperadong sinusubukang gisingin siya ni Yao. Sa labas, naiinis si Luo na hindi nasama si Yao sa pagsabog gaya ng plano niya. Pero andyan na siya, at hindi siya pwedeng umatras ngayon. Kaya habang wala pang malay si Wang, pumasok si Luo sa silid at binaril si Yao sa likod, 2 beses. Biglang dumating ang butler ni Luo at sinabing dumating na si Shiko, kaya kailangan na nilang tumakas agad. Tumakbo si Luo at ang kanyang butler, iniwang naghihingalo sina Wang at Yao. Nakaligtas si Wang sa pagsabog, pero lutang pa rin siya, hindi niya alam kung ano na ang nangyari. Ngunit tinamaan siya ng realidad nang makita niyang puno ng dugo ni Yao ang kamay niya. Sinubukan niyang kumilos sa kabila ng sakit para madala si Yao sa ospital. Pero biglang nagpakita si Shiko at sinabi sa kanya na hindi na niya mailigtas si Yao. Tinanggal ni Shiko si Yao mula sa mga bisig ni Wang gamit ang teleportation at balak nang dalhin siya palayo. Wala pang ideya si Wang kung sino si Shiko, sa paningin niya, para lang itong random na lalaking biglang sumulpot, binuhat si Yao, at tumalon palabas ng bintana. Dali-daling lumapit si Wang sa bintana at tumingin pababa, inisip na baka namatay na si Yao sa pagbagsak, pero laking gulat niya nang makita si Shiko, nakalutang sa ere. Sabi ni Shiko, siya raw ang ugat ng lahat ng nangyayaring ito, at siya na mismo ang magtatapos nito. Kasabay nun, nag-teleport si Shiko habang buhat si Yao, iniwang tulala at wasak ang puso ni Wang. Simula nang kunin ni Shiko si Yao, hanggang ngayon ay wala pa ring idea ang mga magulang ni Yao kung nasaan siya. Labis silang nagdadalamhati, at ganoon din si Wang, dahil personal niyang sinisisi ang sarili niya sa nangyari. Pakiramdam niya, hindi siya naging sapat na malakas para protektahan si Yao. Ngayon, hindi lang si Yao ang nawala, pati ang cube ay hindi na rin tumutugon sa kanya. Para kay Wang, tunay siyang nawalan ng lakas, kahit na kaya pa rin niyang gamitin ang kanyang teleportation, halos bumalik naman sa simula ang kanyang lakas dahil sa natamong pinsala. Sa ganitong kondisyon, wala siyang pag-asang mailigtas si Yao. Habang nagmumuni-muni si Wang, isang kotse ang huminto sa likuran niya. Bumaba ang isang babae, may hawak na payong, at nilapitan siya. Sinabi ng babae na gusto niya raw makipag-usap kay Wang, pero wala ito sa mood kaya tuluyan niya itong binaliwala. Doon sinabi ng babae na alam niya kung saan matatagpuan si Luo, ang taong bumaril kay Yao sa likod. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Wang, muli siyang nabuhayan dahil hindi pa rin nawawala ang hangarin niyang makapaghiganti kay Luo. Agad niyang hiningi ang impormasyon kung nasaan si Luo, ngunit sinabi ng babae na kailangan muna niyang sumama sa kanya. Inakay siya nito papunta sa isang restaurant. Pagkaupo pa lang nila, muli nang nagtanong si Wang, gusto na niyang malaman agad kung nasaan si Luo. Ngunit bago ibigay ng babae ang impormasyon, sinabi nitong may isang tanong muna siyang gustong itanong kay Wang. Pumayag si Wang na makinig sa babae, kaya nagsimula itong magtanong, bakit sa palagay mo, kahit gaano kalala ang gulo at pagkawasak na dulot ng mga may superhuman abilities, hindi pa rin alam ng publiko ang tungkol sa kanila. Akala ni Wang, simple lang ang dahilan, magagaling lang daw ang mga ekstraordinaryong tao sa pagtatago ng kanilang mga bakas. Ngunit sinabi ng babae na mali siya, ipinaliwanag ng babae na may isang organization talaga na siyang may tungkulin na magtago at maglinis ng lahat ng ebidensya ng mga aktibidad ng mga superhumans. Hindi naman interesado si Wang sa usapang iyon, sinabi pa nga niya na wala siyang pakialam. Pero iginiit ng babae na dapat siyang magsimulang makialam, dahil matagal na raw siyang pinoprotektahan nito mula sa mga anino. Natawa lang si Wang, para sa kanya, nakakatawa ang sinasabi ng babae. Paano niya nasabing pinoprotektahan siya, meron siyang 3 tauhan sa likuran, handang barilin siya kahit anong oras. Medyo nataranta ang babae, si Mo, nang mapagtantong nahalata siya ni Wang. Kaya pa simpleng umabot si Mo sa baril na nakatago sa palda niya. Pero dahil sa spatial awareness ni Wang, agad niyang nalaman ang kilos ng babae. Malamig niyang binalaan si Mo, mag-ingat ka sa susunod mong galaw. Sinabi rin ni Wang na wala siyang balak makipaglaban, pero hindi rin niya nagugustuhan ang pinagtutukan siya ng mga baril. Medyo kumalma si Mo at nagtanong, pinagdududahan mo ba ang sinabi ko tungkol sa existence ng organization na nagmamanage sa mga superhumans? Hindi naman pinagdudahan iyon ni Wang, ngayon lang niya napag-isipan ng seryoso, pero kung napakaraming ang superhumans sa mundo, natural lang na may grupo na nagbabantay at nag-aasikaso sa kanila.
Ang hindi niya maintindihan ay, ano nga ba talaga ang gusto ni Mo sa kanya? Doon na ipinaliwanag ni Mo, bilang isang bagong gising na superhuman, si Wang ay nasa panganib na maging target ng iba pang superhumans. Kaya't matagal na raw siyang lihim na pinoprotektahan ni Mo. Ngunit kapalit ng proteksyon, hihilingin niya na si Wang ay tumulong din sa kanya. Naintindihan ni Wang kung saan patungo ang usapan, diretsahan niyang tinanong, gusto mo ba akong gawing mercenary, kagaya ng dalawang tao mong kasama? Habang kinakalma ang sarili, ginamit ni Wang ang kanyang kakayahan para i-scan ang power levels ng mga tauhan ni Mo. Nalaman niyang ang lakas nila ay nasa ibaba pa ng CA level, kaya't hindi sila kalaban para sa kanya. May isa sa mga tauhan ni Mo ang nagbabala, boss, si Wang ay lampas na sa B level ng lakas. Masyadong delikado na ang hilingin sa kanya, alam ni Mo ang panganib, pero napakahalaga ni Wang, kaya't sinabi niya ang deal. Tatapusin lang ni Wang ang 3 missions para sa kanya, pagkatapos, ibibigay niya ang impormasyon tungkol kay Luo. Pumayag si Wang na gawin ang mga mission, pero may kondisyon siya, hindi lang si Luo ang gusto niyang makuha ang impormasyon, kailangan din ni Mo ibigay ang impormasyon tungkol kay Shiko. Sa gulat ni Wang, pumayag si Mo agad nang walang pag-aalinlangan. Inilapit niya ang isang folder sa mesa at sinabi kay Wang na iyon ang magiging una niyang mission. Ipinaliwanag ni Mo na ang unang gawain ni Wang ay maging bodyguard ng isang importanteng tao. Hindi natuwa si Wang sa narinig, pakiramdam niya kasi kailangan niyang lumiban sa maraming klase. Pero agad siyang sinigurado ni Mo na hindi niya kailangang mag-alala, isang araw lang daw ang kailangan para sa trabaho. Gaganapin ito sa State H, at babayaran siya ng 50,000, mas mataas pa sa inaasahan ni Wang. Dahil dito, nagsimulang magduda si Wang, tinanong niya si Mo kung bakit niya iisipin na basta-basta siyang magtitiwala sa kanya. Sagot ni Mo, sapat na raw na dinala niya si Wang dito para sa isang friendly chat, patunay na wala siyang masamang balak, bukod nga lang sa halos pagbunot niya ng baril kanina. Gayunpaman, kailangang sumailalim si Wang sa isang assessment test para mapatunayan kung karapat-dapat siya sa trabaho. Excited si Mo na makita kung gaano kagaling si Wang. Pagkatapos ng usapan, tumayo na si Mo at ang kanyang grupo para umalis sa shop, habang naiwan si Wang na mag-isa kasama ang folder ng mission. Habang tinitingnan ng folder, hindi talaga komportable si Wang sa ideya ng pagtatrabaho para sa mga hindi kilalang tao. Pero kung gusto niyang mailigtas si Yao, kailangan niyang makuha ang kahit anong impormasyon na meron, at sa ngayon, si Mo lang ang may hawak nito. Samantala, habang nasa loob ng kotse si Mo kasama ang kanyang tauhan, tinanong siya nito, bakit mo pinili si Wang? Masyado siyang unpredictable para kontrolin, alam naman iyon ni Mo. Pero sabi niya, sa kahit anong laro, hindi ka mananalo kung hindi ka marunong sumugal. Kung hindi siya makikipagsapalaran kay Wang, hindi rin lalaki ang kanyang organization. Dagdag pa niya, bago siya lumapit kay Wang, nagawa na niya ang isang masusing investigation. Sa records nila, isang buwan pa lang mula nang magising ang mga kakayahan ni Wang, pero wala pa itong ginagawang masama. At kahit bago pa lang, nakaya na niyang talunin ng ilang B-level fighters, kaya nakalista siya bilang B-level sa kanilang data. Ngunit may kutob si Mo na malayo pa ang kayang marating ni Wang. Ang hindi alam ni Mo, si Wang pala ay naka-eavesdrop sa usapan nila. Ginamit niya ang cube, inilagay ito sa kotse ni Mo, at nagtago siya sa subspace. Dahil dito, nalaman ni Wang ang totoong motibo ni Mo, ginagamit lang pala siya para sa pansariling interes ni Mo at ng kanyang organization. Bahagyang nakahinga si Wang ng maluwag, mas madali niyang mahaharap si Mo kung ganito lang ang motibo niya. Ngunit habang patuloy siyang nakikinig, may narinig siyang ikinagalit niya, narinig niyang tinanong ng tauhan ni Mo, sigurado ka bang ibibigay mo talaga kay Wang ang lahat ng impormasyon natin tungkol kay Luo? Kapag nalaman ng iba na nag-leak tayo ng info, baka tayo ang mapahamak. Sumagot si Mo, huwag kang mag-alala, napaghandaan ko na yan. Dahil wala naman alam si Wang tungkol sa Luo family, konting non-classified information lang ang ibibigay ko, sapat na para mapatahimik siya. Dahil sa narinig, galit na galit si Wang, niloloko lang pala siya ni Mo. Hindi niya hahayaang magtagumpay si Mo sa panlilinlang na ito. Pero sa ngayon, napagdesisyonan ni Wang na magpanggap na sumusunod sa laro ni Mo, dahil wala pa siyang ibang lead para matunton si Luo at si Shiko. Kinabukasan, nagtungo si Wang sa lokasyon ng kanyang assessment, ngunit nagsimula siyang malito dahil ang GPS na ibinigay ni Mo ay nagdala lang sa kanya sa isang random na gubat.
Naisip niya kung naliligaw ba siya, pero maya-maya ay napansin niya ang isang bahay na nakatago sa mga puno, at habang papalapit siya, kusa namang bumukas ang gate para sa kanya. Pagpasok niya sa mansion, marami ng ibang fighters ang naroon, lahat ay dumalo rin para sa kanilang assessment tulad niya. Ilang minuto lang matapos ang kanyang pagdating, isang lalaki ang humarap sa lahat at ipinakilala ang sarili bilang Shu. Ipinaliwanag niya na para mapili bilang bodyguard, kailangan nilang ipakita ang loyalty, pagiging observant, bilis, at lakas, at ang mga test na isasagawa ay magsisilbing batayan para sa pagpili. Ang unang test ay tungkol sa observation skills, kung saan pumasok sila sa isang kwarto na parang kasino. Simple lang ang rules, bawat contestant ay bibigyan ng 5 chips, at kailangan nilang makakuha ng 10 chips para makausad sa susunod na level, ngunit bawal ang pagnanakaw, maaari lamang makakuha ng chips sa pamamagitan ng pagwawagi laban sa mga kapwa kalahok. Hindi inaasahan ni Wang ang ganitong uri ng test, pero natuwa siyang hindi niya kailangang makipagsuntukan. Ang problema lang, wala siyang ideya kung paano siya mananalo ng chips. Lumapit ang isang lalaki sa tabi niya at sinabi na kailangan lang niyang makakuha ng 5 dagdag na chips, ngunit malinaw na hindi iyon ganoon kadali. Binalaan siya ng lalaki na iwasan ang slot machines dahil kahit sa totoong kasino ay madalas na rig dito para matalo ang players, kaya walang tsansang manalo ng jackpot dito. Ayon sa kanya, mas maganda ang posibilidad kung maglalaro si Wang ng high-low, dahil kahit ang mga card games dito ay pabor pa rin sa house. Pagkatapos ng paalala, may proposal sana siyang ibibigay kay Wang, ngunit napansin niyang umalis na ito ilang minuto na ang nakalipas para maghanap ng larong kaya niyang panalunan. Samantala, naglalakad-lakad si Wang sa paligid ng kasino at napansin ang isang laro kung saan kailangang hulaan kung saang tasa nakatago ang coin. Ang huling naglaro ay natalo at naubos ang lahat ng kanyang chips laban sa cube attendant, at ramdam ni Wang na may scam sa laro pero hindi niya pa matukoy kung ano. Sa oras ding iyon, bumalik ang lalaking nakausap niya kanina at tinanong siya kung gusto niyang makipagpustahan sa cup game. Tinanong ni Wang kung sigurado ba ito dahil halatang may kalokohan sa laro, pero minamaliit siya ng lalaki, iniisip na baguhan lang siya at walang laban. Sinimulan siyang asarin ng lalaki, tinatanong kung natatakot ba siya, pero para kay Wang, perpekto ang larong ito dahil sa kanyang spatial awareness. Sa huli, tinanggap ni Wang ang hamon, itinaya lahat ng kanyang chips sa mesa at nagdeklara ng all-in, kaya naman nag-all-in din ang lalaki, siguradong sigurado na mauubos niya ang mga chips ni Wang. Ginagawa ng kalaban ni Wang ang lahat ng makakaya niya para subaybayan ang galaw ng mga tasa gamit lamang ang kanyang mga mata, pero nang matapos ang babae sa pag-shuffle ng mga tasa, ngumiti si Wang dahil sa wakas, naunawaan na niya kung ano ang daya sa laro. Tinawag ng babae ang mga manlalaro para hulaan kung saan naroon ang coin, at sigurado ang lalaki na nasa ilalim ito ng kaliwang tasa. Ngunit nang si Wang na ang sumunod na kailangang pumili, sinabi niya na ang coin ay nasa kamay mismo ng babae. Napailing ang lahat, iniisip na nababaliw si Wang, at sinubukan pa ng babae na kumbinsihin siyang pumili ng isa sa mga tasa, pero matibay ang paniniwala ni Wang na ang coin ay nasa kamay ng babae. Palihim na inilipat ng babae ang coin mula sa kaliwang kamay patungo sa kanang kamay niya, umaasang malilin lang si Wang, ngunit hindi siya basta-basta mabibiktima ng ganitong klase ng petty tricks. Pinilit niyang ipabukas ang mga kamay ng babae sa harap ng lahat, at sa huli, wala nang nagawa ang babae kundi ipakita ang totoong coin na nasa kamay niya, kaya si Wang ang nagwagi sa pastahan. Technically, hindi naman lumabag ang babae sa rules dahil hindi naman ipinagbabawal ang pagiging madaya, ngunit nalito pa rin ang lalaki dahil sa pagkakaalala niya, nakita niya talaga ang coin sa ilalim ng kaliwang tasa. Matapos pag-isipan, napagtanto niya ang tunay na nangyari, marahil ay may 2 coin ang babae noong simula, naglagay lang siya ng isa sa tasa, at pagkatapos makapili ng sagot ang player, may trapdoor pala sa mesa na nagpatago sa coin mula sa tasa. Tinulak niya ang babae palayo at nagsimulang halughugin ang mesa para hanapin ang trapdoor, pero wala siyang makita, kaya't dahil wala siyang ebidensya, sinabi na lang ng babae na tanggapin na niya ang pagkatalo niya. Hindi makapaniwala ang lalaki na naloko siya sa ganoong kasimpleng paraan, at mas lalo siyang nabigla na ang isang plain-looking guy tulad ni Wang ang nakalusot at nakabisto sa daya. Pagkatapos noon, matagumpay na naipasa ni Wang ang natitirang mga tests ng madali, kaya sa pagtatapos ng assessment, siya at ilan pang mga kandidato ang napili upang maging mga bodyguard para sa mission. Ito ang pagtatapos ng episode 8.